Hoy. Brown out na naman kaya dito tayo liligo. Charang. Sarap dito, kala niyo. Yan, para may takip. O, diba? Okay, dive na tayo. Hello po sa inyong lahat. As usual, dinalaw natin ang inay. Halos araw-araw dinadalaw natin ang inay because siya naman ating talagang nag-iisang iniirog hanggang ngayon. Naku, sorry. Nagkaroon tayo ng technical problem sa ating phone. So yung in-announce ko kanina, hindi na-record. Kaya ngayon, hindi man na-record, isisigaw ko sa inyong lahat. Masaya po tayo ngayon kasing fresh nung after shower natin kanina. Mas fresh pa doon. Sariwang-sariwang balita. Tayo po ay papunta na ng Japan. At ang papunta natin sa Japan, mas bongga pa sa pupunta lang because pupunta tayo sa Japan ng libre. Charang! Okay, so mag-cheers kami ni Chito because si Chito po nga pala kadarating lang ngayon. Bakante sila. Siya po ay merong racket kaya kami ay magkakampay para sa parehong magandang resulta. Actually, maganda rin sa akin. Binigyan tayo ng blessings ng Panginoon ng libreng ticket sa pamamagitan ng ating kaibigan. Mamaya ako sasabihin sa inyo. At si Chito naman ay merong... Chicho na eh. Si Chito ay merong... Turo, dalawang tulo. Turo sa... Sabi ko na ito. Dalawang turo Ay, sa nako. Pinamalayan. Ayan. So, meron po siyang ginagawang street dancing ba? Bali po, yung isa ay, bali tatlo na siya. Street dancing, cheer dance, dalawang cheer dance sa magkaibang school. Okay, so yun. Sa Pinamalayan. Yan po ang racket niya. So, siyempre, magkakampay tayo para sa magandang resulta. Kasi sa Quezon nila, hindi masyadong paborable because hindi sila napasama sa top 5. So, ngayon, siyempre, para pampaswerte. Cheers tayo, pare koy. Cheers! Okay, so... magandang news na tayo makakapunta ng Japan or tayo pupunta ng Japan sa isang pamamaraang hindi na natin kinakailangang bumili ng ticket because meron sa ating anghel na nagbigay. So thank you Lord for this wonderful blessing sa paggamit mo kay Miss Earl or Madam Earls ang tawag ko sa kanya bilang iyong instrumento ng kabutihan at pagkakawang gawa. Yun. So, sasabihin ko, bago ko po sabihin sa inyo yung eksaktong date ng ating pag-alis, marami nagtatanong because alam ko naman na ang tingin nyo na sa akin na hindi na iba, parang kapamilya na. So, you're always interested to find out yung ating mga nangyayari sa araw-araw, yung ating mga pangarap, yung ating mga karamdaman, yung ating mga itinatagong lihim. Diba? Marami pa tayong mga bubukal-kalin. One of these days. So, meron na po tayong ticket and then pupunta tayo sa Japan. Primarily because kailangan natin pupunta na ng Japan. Meron po tayong 5-year visa, multiple visa, para makapasok ng Japan hanggang 2028. And then after 2028, siguro sa kanila tayo iisip ng siguro ang kukunin ko, ang i-apply ko ay yung single entry na lang because sa single entry na visiting relatives, ang alam ko ay allowed for 3 months. Yun ang una kong ginawa noon, visiting relatives visa. Kaya tayo nakakuha ng trabaho sa Japan. So I came to Japan as visiting relatives visa holder at fortunately nakakuha tayo ng trabaho doon. Aside from that, ay bibisitahin natin ang opisina ni Madam Earls. Teka, sino ba yan si Madam Earls? Itinago ko pa yan sa inyo na isang araw, diba? Basta ang sinabi ko lang sa inyo ay matulungin siya sa mga Pinoys na nagnanais makarating ng Japan bilang isang estudyante or guro. Oo. So tumutulong sila sa mga Pinoy sa maging English teacher sa Japan. Basically, ang pagkakaalam ko nung una, kung ikaw ay nasa Japan, nakatapos ka ng 4-year course at pataas, at sa palagay mo kaya mong magturo ng Ingles, nag-open sila ng trainings for them, and then aayusin ang visa. Kung permanent visa holder ka man doon, or ano man, ay
Ang alam ko wala ng problema sa permanent visa holder, yun na yun. Pero sa mga iba, pwede nilang transform or i-convert from your current visa. For example, you're a trainee visa holder. Ang mga trainee sa pangkalahatan, yung mga naka-deploy sa mga farm, sa mga ganun. Kalimitan sila rin yung prone sa mga nagmamalupit na mga Hapon. Ang dami rin mga Hapon na nagmamalupit, mala Celia Rodriguez at Belle Flores. Sorry, Belly. So maraming ganun, akala natin perfect na perfect. Mga tao rin yung mga yan na meron din mga hindi masyadong kabonggahan ng mga ugali. Mga kontrabida rin ng tags. So, nasa na tayong daldal ko kasi nawala na naman ako. So, yun ang ginagawa ni Madam Erlinda at ang kanyang IPS Corporation. So, ang tumulong po sa atin noon pa man hanggang ngayon, o tumutulong noon pa man hanggang ngayon, na ikinubli ko lang sa pangalang Madam Earls nung nakaraan, ay si Miss Erlinda Ponce Esumura. She is pure Pinoy, nakapag-asawa ng Japanese, naging successful, how do you say that? Hindi naman agency ang pege. Sabihin na lang natin na isang company owner na Pinoy, diba, na nagdadala ng tumutulong sa mga Pilipino. And she began to train those who wish to become teachers in the future. Sinisipin niyang i-guide and everything. Hanggang sa ang alam ko, currently, kumukuha na sila ng teachers straight from the Philippines. Hindi ko pa masasabing 100% because mag-uusap pa lang kami. Pag-uusapan namin kasi gusto kong doon na kami mag-usap para maiparating ko ng buong buo. Diba, sabi nga niya, pwede naman live, pwede kong ipaalam sa lahat kung ano yung mga pwedeng gawin, ano yung mga openings and everything, pero sa isip-isip ko, hindi na. Mas magandang doon para personalan. Aside from yung ating pagdalaw doon na kailangan natin gawin because meron nga tayong visa until 2028, nasayang naman kapag hindi natin ginamit, ay pupunta rin po tayo talaga sa IPS Corporation because syempre tourist tayo, so we are not allowed to work, we're not going to get paid, etc. etc. We're just going there para bukod sa yung intention ko na maipaalam pa sa inyo yung mga current programs nila, kundi para na rin manood ng isa nilang training na maaaring makatulong sa atin sa banda-banda riyan. Kapag bukas na bukas ang pinto ng papunta sa Japan. Actually, may konti lang pintong nagbukas, diba? Yung sinabi ko sa inyo isang araw, pinagkwentuhan natin, na nag-message sa akin si Madam Erlinda after 10 months or something. Noon kasi umuwi ako ng Pilipinas, kinausap na niya ako, hiningan na ako ng passport because gusto niya akong dalhin sa Japan. Pero palibasa ako yung taong ayokong mangulit, ayokong umasa, ayokong mangabala. Hindi ko siya mini-message, siguro mga once lang nag-Merry Christmas or something or nag-Happy Mother's Day, parang gano'n. Pero parang hindi ako nangulit about yung possible opportunity or possible employers na pwede or opportunities for employment, something like that. Wala akong ganung pangungulit. Hindi, nagulat ako, 2 weeks ago, nag-message siya, a month ago I think, na okay, teka, gagawa tayong paraan. Gusto na kitang kunin na ganyan, pasensya na, sorry pa. Na apologies because hindi pa niya maasikaso, sobrang busy, alam kong busy talaga. And maraming inaasikaso. So yun, sabi niya, and then nagkausap ko, di ba nagkantong na sa inyo, panoorin niyo na lang. Okay, ito yung video, yan yung thumbnail, panoorin niyo yan para malaman niyo. So, to make it short, siya pa yung nagbukas ulit ng Pag-asa. And then, nang isang araw tumawag siya sa akin. Sinabi rin niya yung update tungkol doon na, di ba gusto ko ako makuha ng dati, kung gusto ko ulit, so on so forth. So, sinabi niya yung current status. And then, tinanong niya ako, may ticket ka na? Sabi ko, wala pa. Nag-ano pa tayo? Nag-iipon na nasabi ko nga na napag-usapan namin na talagang, di ba, ang hirap ng buhay sa Pilipinas. At totoo naman. Diba, that's why I would like to reiterate this, na think thoroughly kung talagang gusto nyo nang umuwi for good. Once again, it might be redundant, but I would like to reiterate na tama yung decision kong umuwi. Ako yung mali. So ako yung mali yung peg. Ako yung naging pasaway. So tapusin na natin dyan, huwag nyo na akong sisihin na ganyan. Kasi ganyan, wala po yun, hindi po totoo yun na ako yung mali. Nung masabi ko yun, na akin ang passport mo. Siyempre, nung sinabi niya akin ang passport mo, ayoko naman paka-plastic na, hindi ko iniisip yun.
So, syempre, hindi ko lang sinabi na, saan yan, di ba? Syempre, pangit naman yan. So, binigay ko sa kanya. And then, kagaya ng inaasahan ko, ticket sa aeroplano. Back and forth. Iba, back and forth. Yun. So, mamaya ko ikikanta kasi alam ko excited na kayo kung kailan. Ngayon punta tayo doon. Papasyalin ko sila. Aside from that, na gusto kong ma-promote yung kanyang mga, in exchange. Because she's very benevolent. She's very, how do you say that? Generous. I'm sure not only to me, kundi sa napakaraming tao, napakaraming Pinoys. She gave me my first ever digital camera na ginamit ko sa pagbablog from 2019 to 2021. And then 2021, I bought my own kasi nasira na yun sa kanya. Pero, di ba? Magkano yun? Siguro 30,000-40,000 pesos. And then siya rin yung nagbibigay sa atin. Nagbibigay sa inyo. Di ba? Nagbibigay minsan ng GCash. Noong mga unang panahon yun, okay, mabigay ng tig 500. And then trip to Singapore, trip to Yun nga lang, nasabayan ng Kaya sabi ko, madam, iurong na natin to. Bibigay siya ng ticket sa Singapore. Ako na lang mismo nagsabing, wag na muna madam, i-hold natin. Because, pandemic. Pero she's a giver. So sa give and take na mode, mas lamang siya sa giver. Meron siyang, di ba, hindi nga tayo allowed na mag-work or something like yan. So pupunta lang tayo doon. Para mag-observe ng kanilang training. And then she asked me kung I have experience training teachers or mga workshops and everything that could help or assist the future teachers, particularly those who are not basically teachers. Yun nasa isip ko na pwedeng i-train na makapagturo sa Japan because maraming Pinoys na naging wife doon na minsan walang ginagawa, walang pera because ayaw pagtrabahuin o marami ng anak. May mga ganong cases ko. So huwag niyong hingan ng hingan. Mga kaibigan yung mga Pilipino doon, hindi lagi may pera. Because I've experienced one time, there was this woman, married to Japanese, na humihingi sa akin ng pambayad sa kuryente. Diba? Medyo nangangatal-ngatal tayo, no? Meron tayong so kung medyo nakakalataan niyo, parang nangangatal-ngatal ka. Meron tayong essential tremor. Ito naman na lang. Kayang-kaya, caring-carry. So meron tayong, ipakita ko na, meron tayong kumaga dito. Meron tayo dito. Itong isa wala. Okay lang. So ito, ayan pero hindi siya nakakabala pa sa akin so far. Kasi pagpapatingin tayo, maybe before Japan o pagbalik ng Japan. So sabi ng doctor, magpatingin ako sa neurologist at baka may connections sa something like that or something. Pero so far hindi pa naman nakakaabala. Pero syempre minsan nahihiya ako na baka humawak sa akin, magpapapicture tapos gaganon-ganon ako. Diba? Especially kapag stress. Yun, ganyan ako nai-stress. Yun lang so, under control, everything. Pero yun nga, matapat ako, madaldal kasi ako. So, nasa na tayo? So, gusto ko yun. Gusto kong makikita yung kanila. At baka may maibabahagi ako. Di parang, regalo ko na rin. Because, lagi nga niya ako binibigyan. Parang hindi naman patas na Parang lagi na lang ako nakakalamang. So, tulungan natin siya in those ways. So, aside from promoting her businesses, yun, gusto ko makapag-ambag. Because I used to do that in Thailand. So kung pagdating, sabi ko sa kanya, yung mga methodologies, yung mga paperwork, ibigay mo sa iba. Pero kung sa mga techniques ng, di ba, yung storytelling, or how to magnetize the kids, na mag-focus sa'yo at sumunod sa'yo, ay chicken sa akin yan. So magaling ako sa mga aspetong, halima ako sa classroom. Basta iwanan mo ako sa riming pinto, iwanan mo sa akin mga bata, bigyan mo lang ako isang bola. And I can give all the students sa loob ng classroom na yun 1 or 2 hours of non-stop learning, English learning, nang sila ay masaya at matututo. Ay nako. Yun. Kaya ba ko? Pero yun, may mga bagay kasi na, sige, hamunin niyo ako sa part na yan. Hindi ko kayo uurungan. May mga ganun bagay tayo na alam natin magaling tayo. Di ba? Pero sabi ko sa kanya, medyo kinalawang na ako pagdating sa mga ganun. Sa training, sa classroom, okay, kayang-kaya. Pero yung pag-training ng teachers, ay obserbahan ko sila. Baka may tutulong ako. And, yun lang, assist lang, ganun, tulong. Tingin, at the same time, para magamit ka natin. Pero maaari hindi na ako doon ganun kagaling pagdating sa training. Marami na ako mga nakalimutan because nag-focus na tayo sa conversation, basic conversation. At kahit sa Thailand tinuruan kami na i-disregard muna yung
yung pronunciation, yung diction, yung fluency, yung eloquence na yan. Mag-focus lang kayo sa basic conversation. Diba? So, wag muna tayo dun sa, well, good morning. I would like to introduce you. May I know your names, please? May I know you one by one? Excited. Wala mo na yung mga ganun paganda. Kasi kalimitan ibang mga teachers, nakakalimot. Pag nasa ibang bansa, nakakalimutan na lang ang unahin ng estudyante. Inuunan nila yung sarili nila. So they want to be talagang mataas ang estado sa mga estudyante. Na talagang tipong gusto na ipakita na sila yung social at talagang nakaka-English ang bonggang-bongga. Na, don't ever try to ruin my mood or else I will do something that you would forever regret. Mga ganun drama. Ako kaswanan lang. Okay, good morning. I would like to know you one by one. Is it okay? Are you ready? Mga ganun-ganun lang ako. Hindi talaga yung tipong ano. So yun, pupunta tayo sa kanya, bibisitahin natin siya, and then malalaman natin kung ano pa yung mga opportunities na pwede ninyong matikman. Diba? Na pwedeng maranasan ng inyong mga anak. Pwede sila makapunta ng Japan. Or kayo mismo, diba? May mga ganun. Walang masamang magtanong. Lalo pa kung gusto mong gawin or makamit yung isang bagay na matagal mo na ginugusto. Kung hindi kaya, hindi. At least meron ka ng alam. So, in the meantime, ibibigay ko sa yung number ng IPS Corporation. Baka may mga tanong kayo, particularly sa student visa. At, Chito, paano naman? Yung aking ticket, nakalimutan ko pala. So, ito na. Tayo po ay aalis sa mga sumusunod na petsa. Dali ha? Wait, thank you. Chito, say hi muna. Dito kay Chito, mga 3 o mga 4 na ano yata. Mga 3 or 4 na mga regular viewers namin, ang siya daw yung crush. Okay, good luck, Chito. Sa isang araw, pupunta natin siya sa Pinamalayan sa South, mataas siya paakit ng bundok. So, eto na po. I-announce po natin ang 15 contractors. Contractors palang in-announce. So tayo po ay, ano ko na lang, yung mga airline reference sa mga importanteng numbers. Hindi pa ito yung kompleto. So wala pa yung name ko dito, napahiwalay pa ng 70. Hindi pa ito yung final. So tatakpan ko na lang siya. So tayo po ay aalis ng October 20. From Manila to Tokyo, Haneda Airport. Gusto ko talaga Haneda Airport. Kailan pagbalik natin? Sa Narita. Yun. Ay, mag-iinarte pa ba tayo? So, yan po. Tapak ko lagi numbers. Ayan. Yan ang ating balik. Ang balik natin ay November 20. Sa eksaktong 1 month. So, ayan. Ayan, kasi maraming duda. Ayan po ang ating pangalan. Yan, Maria Leonora Teresa. Yun. Excited. Japan. And once again, matuloy man yung trabaho or hindi, I fully appreciate Madam Earl's kind heart ng laging pag-assist sa akin. Yun. At saka pagtulong sa mga Pinoys. And kung talagang para sa akin naman para sa akin, kung talagang para sa'yo, para sa'yo. Kung talagang merong ano doon, right timing, na magkataon may biglang gano'n, biglang kailangan, o talagang, di ba? Nagkatrabaho ako ng tourist, di ba noon? Tapos kung nagkataong nandun ako sa bayan na yun ng Fujisawa, kung wala ako sa ibang lugar ako napapunta, Kobe or Osaka, ay hindi ko nakuha yung trabaho, hindi ako nakapagtrabaho ng 12 years. So yung mga ganun, na eksaktuhan lang, yun ang luck, right timing, right opportunity at the right time, di ba? And then determination and talent. And then God's will, God's blessings. Yun. So, okay. Okay. So, yun. Maraming salamat sa inyong lahat. And, samahan niyo ko hanggang Japan. Siyempre naman. So, this is your friend Roboto. Naraguto ko sa imas at mabuhay lahat ng Pinoy sa masulok ng world. Robotology po more and more and more. Thank you.